Marcos Bangag kayo ng Marcos Bangag. Bangag ba si Bongbong? Ano ba ebidensya nyo na bangag si Bongbong? Hindi naman yata bangag yun eh. Sabi nung kanyang spokesperson na pinaglihis sa asong may galis na si Claire Castro, ang sabi niya, wala daw kayong karapatan na humiling sa kanila. O ano na nga yun, meron akong balita tungkol doon eh. Ito, ipakikita ko sa inyo. O wait lang. Ayan, tingnan nyo maigi. Ito, mahusay itong taga-net 25 na to eh. Itong kanyang kryptonite. Alam mo, nung panahon ni Pangulong Duterte, kung may Doris Bigornia, ito ang Doris Bigornia ng makabagong panahon. O itong taga-net 25, di ko na mapaano kung sino to eh. Pero araw-araw binibisit ito si Claire. China-challenge nito si Claire araw-araw. Dahil ito si Claire, dati gigil na gigil to kay Bongbong Marcos. Ngayon, putang ina, aso na ni Bongbong. Kala mo, syota ni Bongbong Marcos kung ipagtanggol siya eh. Kala mo, naambunan ng kayamanan eh. O ito pakinggan nyo maigi itong sasabihin nitong tukmol na ito. Tingnan ninyo kung karapat-dapat ba itong kanyang sagot doon sa ating panawagan. Katulad nga na sinasabi natin, hindi tayo hihinto sa pagtawag na bangag sa punyetang Bongbong na yan. Hanggat hindi niya pinatutunayan sa ating lahat na siya ay hindi adik. So kung ayaw nyo magpa-drug test, huwag din kayo mapipikon kung tinatawag kayong adik. Kung tinatawag kayong mga suyop master, huwag kayong magagalit kasi wala rin naman kayong ginagawa to deny. Actually kahit nga yung denial hindi man lang magawa nitong presidente natin eh. Kahit nga yung mga gabinete niyan hindi ma-deny na walang sapak ito eh. Nakikita mo naman nagsasalita, puta ina, dumudugo na. Sabi ko nga buhay pa, inaagnas ng hayop na yan. Alam mo, karma yan. Karma yan. Yung ganyang, kita mo, meron akong isang kilala, kapatid ng presidente dati. Anak din ng dating presidente. Kita mo ngayon. Parang kinakain na yung kanyang buong katawan. Buhay pa siya pero parang walking dead na. Kaya nga, ang ganda-ganda nung interview ni MJ Mondiar doon sa kapatid ni Pangulong Duterte, yung kanyang sinabi doon na si Bongbong Marcos daw ay walking dead. Bakit? Wala nang kaluluwa. Kaya pag tiningnan mo si Marcos, parang kulay violet. Alam mo si Marcos yung isang karakter sa games na hindi mo ma-unlock yung grade out. Hindi ba? Si Bongbong Marcos naka-grade out. Yung karakter na gusto mong piliin, hindi mo mapili-pili kasi hindi mo pa na-unlock. Meron kasi yung iba talagang blanco, hindi mo alam kung sino, surprise. Pero ito si Bongbong nakalabas na pero hindi mo pa siya makuha-kuha dahil hindi mo ma-unlock. Ganun siya, naka-grade out siya, hindi mo mapili-pili. Wala nang kaluluwa eh. Paano mo sasabihin walang kaluluwa? Bakit, Boss D? Hindi ba sabi nung kapatid ni Pangulong Duterte? Merong mabuti, merong masama. Pinipili niya lagi yung masama. Merong kabutihan, may kasamaan dun siya sa kademonyuhan. Actually, yung masama nga, ina-upgrade niya pa eh. Merong masamang version, meron pang mas masamang version doon. Anong anong tawag doon? Bongbong Marcos version. Alam mo ba pag tinawag kang demonyo, mabait ka pa nun. Halimbawa, tinawag mo ko, Boss Dada, demonyo ka, mabait pa ako nun. Pero pag tinawag mo ko, Boss Dada, Bongbong Marcos ka, putang na masama sa loob ko yun. Mas satanas pa yung kay satanas eh. Baka nga ito si Bongbong kapag namatay ito, magkaroon ng pangalawang impyerno. Yung mga cabinet secretary niya, yung mga kanang kamay niya ron. Di ba? Sinatawag natin adik, bangag. Sinasabi, meron daw mga pulburon video pa na lumalabas dyan. Pero anong sagot ng Malacanang? Ito, pakinggan nyo yung sagot ng Malacanang sa hiling natin ng pagpapadrug test ng pinakamagaling pinakamahal na Pangulo dahil lahat nagmahal dahil sa hinayupak na ito eh. Ang nagmura na lang talaga dito, ang nagmumura na lang yung tao at saka yung droga. Mantakin mo, dalawang pinakamalaking drug haul ang nahuli sa kanyang kalahati pa lang ng panunungkulan ha. Yung panahon ni Pangulong Duterte, wala nahuhuling drugs dahil talagang takot. Ngayon hindi. Lahat ng droga parang lumabas. Mantakin mo 2 tonelada dyan sa may Alitagtag, 1 tonelada sa Maynila, 3 tonelada ng shabu. Anak ng tinapay na yan.
Tapos yung 3 tonelada na yun, nabawasan ng kalahati. Hindi natin alam kung saan napunta. O sige, pakinggan natin itong sinasabi nito ni ng pambansang aso ng Pilipinas na si Claire Castro. Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan, pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. Di ba? Ano sabi ni Claire? Yan daw pulburon video, inimbestigahan na. Inimbestigahan na daw yung pulburon video, pero iimbestigahan ulit. Ano yun? Inimbestigahan na, tapos iimbestigahan ulit. Napatunayan nyo na AI yan, sabi nyo, tapos iimbestigahan nyo ulit. Ano yun? Bakit? Iimbestigahan nyo ulit yung tapos na imbestigahan, para mga baliw eh, di ba? Kaya litong-lito na rin yung mga media eh, dyan sa Malacanang press corps eh. Kasi labo-labo sumagot to si Claire eh, parang hindi mo alam kung kinakausap ba talaga ni Bongbong to, itinitext na lang. So, iimbestigahan daw ulit ng DOJ. Iimbestigahan, ewan ko ba. Alam naman natin, planted na planted yung paglabas ni Pebbles. Mamaya, pasadahan natin yan. Diretso. At napatunayan na po na ito ay fake doon po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit? Buti pa tong reporter, mas matalino pa eh. Mas matalino pa tong reporter kaysa dito kay Claire Castro. Kasi nakakasawa na talaga tong issue na to na adik ang Pangulong Marcos. Imagine mo for the past 3 years. Yan lang ang binubus ka sa kanya. Kampanyahan pa lang. Ang tingin nga ni Lacson tsaka ni Pacquiao sa kanya, adik eh. Hindi ba? Kaya nga siya pinag-drug test noong Dahil noon pa, alam na, nasabog talaga to. It's a known secret sa mundo ng politika that this person, talagang, talagang lango. Ngayon, mga bossing, ang tagal na niyan na issue. Ikaw ba kapag sinabing babaero ka, anong gusto mong patunayan? Di ba? Pinatutunayan mo na hindi. Di ba? Ginagawa mo, pinakikita mo, isa lang talagang juwa mo. Kung ikaw naman, sinabi na mabaho bibig mo, anong ginagawa mo? Hindi ba hinihingan mo? Mabaho ba? Kaka-toothbrush ko lang Di ba? Alam mo yun, pinatutunayan mo. Halimbawa, sinabi na ikaw ay wala kang kwentang asawa. Wala kang kwentang asawa. Visit ka talaga. Anong ginagawa mo? Di ba sinusuyo mo yung misis mo? Binibilang mo ng bulaklak, binibilang mo ng tsokolate, di ba? Pinatutunayan mo na hindi totoo yung sinasabi tungkol sa'yo. Pero ito, anak ng tinapay, presidente ka ng Pilipinas, sinasabi, sabog ka, tapos wala kang ginagawa, ni wala man lang denial. Hindi ba, once and for all, miski ako, napipikon na dito kasi ako naniniwala ako si Bongbong hindi talaga adik. Hindi, anong bu? Anong bu ha? Anong bu sinasabi mo? Anong bu sinasabi mo? Hindi, naniniwala nga talaga ako na si Bongbong ay hindi adik. Kayo talaga Hindi adik yan. Kaya nga sabi ko nga, kung ako lang nga sabihan ako ng adik, putang ina ngayon din magpapa-drug test ako eh. Gusto mo isama mo pa buong angkan mo eh. Pero si Bongbong, ayaw niyang gawin. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ayaw niyang gawin. Kung bakit hindi niya kayang magpa-drug test, simple lang naman eh. Saglit lang. Sabi ko, ano problema mo? Ba't ayaw mo? Wala ka bang pera? Kami nagagastos. Wala ka bang masakyan? Kami napupunta dyan. Ibi-video lang namin. Kumbaga lahat ng gusto mo susundin ng Pilipino, mapatunayan mo lang na hindi ka adik. Bakit hindi mo kayang gawin? Bakit hindi mo kayang patunayan sa sambayan ng Pilipino na ikaw ay hindi nagdadrugs? Sabi nga nito ni ate, why not undergo na siya ng drug test para matapos lahat ng to? Kasi minsan nahahati pa. Imbis na pinoproblema natin yung kalagayan ng mga Pilipinong naghihirap. Pinoproblema natin kung adik yung presidente. Napakasimple lang naman to prove na hindi adik ang presidente.
O hindi ba pagka sinabi ng mga tao na ang Pilipinas ay lugmok na, anong ginagawa nyo? Di ba nagpapakita kayo ng mga statistics? Na statistics na mataas po ang ekonomiya natin, masigla ekonomiya. O di ba pag sinasabi na mataas ang krimen sa Pilipinas, anong ginagawa ng mga taga PNP? Di ba nagpapakita ng datos? Nagpapakita ng datos na mababa ang krimen sa Pilipinas. Hindi ba ganon? So, dinidebunk mo yung mga masasamang impression sa inyo o yung masasamang mga balitang pinapakalat tungkol sa inyo by means of numbers, statistics, studies, surveys, hindi ba? O bakit ngayon tungkol dyan sa pagdodroga, wala kayong maipakita na anumang resulta that can disprove or deny na talagang bogsa yan si Repa Pitts. O, di ba? O, diretso mo ate, ang pagtatanong mo kay Claire. ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo. Sino po ba ang humihingi? Lahat kami, tanga. Putang ina nito ni Ikaw, Claire Castro, putang ina may agyo ba yung utak mo? Tarantada ka, nung vlogger ka pa, hinihingi mo rin yung drug test na yun, inayupak ka. Di ba? Sinasabi mo, di ba magpa-drug test? Di ba magpa-drug test? Di ba ganun ka ng ganun nun? Tapos ngayon, putang ina, tinatanong mo na kung sino ba humihingi? Ako. Ano papatunayan ko na adik si Bongbong? Tingnan mo ngiwi ng ngiwi. Hindi ba sign ng adik yan? Kita mo, dumudugo na yung bibig. Tingnan mo, may pulbos na naiiwan dito. Araw ng kagitingan din yun. May pulbos na naiwan sa ilong. Hindi ba? Hindi pa ba yan, Hindi pa ba yan mga ebidensya? Na na tumitira yan. Kaya nga namin gustong magpa-drug test yan para once and for all, lahat ng mga signs niya, isipin namin mannerisms na lang yun. Yung pagngiwi-ngiwi niya tsaka utal-utal, isipin namin mannerism yun. Kasi kung mag-aaral ka, Claire, alam mo yan, demonyon to. Alam mo yan pag nag-aral ka kung ano ang side effect ng nagda-drugs. Putang ina, titigan mo si Bongbong, lahat nasa kanya. Tapos ngayon maghahanap ka pa na magdidemanda. Sige, antayin mo ha. Total, nangihingi ka ng ebidensya. Nakaraan, nangihingi ka kay Magalong na ebidensya. Ngayon naman, nangihingi ka rin ng ebidensya na nagsasyabu yan. Pag madaming lumabas na mga video na may mga video, kasi sabi nila may mga susunod pa daw video. Pucha ka Claire Castro, abogado mo yan ha. Huwag mong iiwanan yan si Bongbong hanggang sa kaduluduluan ha. Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan, ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Katulad nun, ang sinasite ni ate, si Pebbles, sinabi mastermind si Harry Roque. Anong ebidensya niya na mastermind si Harry Roque? Di ba wala din naman, meron lang siya yung kwento niya at saka yung picture nila. So picture nila at saka kwento niya, ebidensya na ba yun? Hindi ba? Pero, sige, tanggapin natin. Si Harry Roque talaga yung it's up to Harry Roque to deny. I-deny ni Harry Roque kung hindi siya o siya. Hindi ba? Ito, yung pagsasyabu pa, paghihigop ni hindi nga ma-deny ni Pangulong Marcos hindi ba? Kahit na simple denial, wala Ikaw nga din Claire Castro, hindi mo nga ma-deny na hindi gumagamit Ikaw sabihin mo diyan mismo, hindi nagdodroga presidente namin. Alam mo kasi, the moment na sinabi mo yon, you have to show proof na hindi talaga. Anong hihingin sa'yo para ma-prove na hindi ka addict? Drug test. Kaya none of you can say to the public or admit to the public or at least deny yung claim na yan sa public, because when you deny it, you need to show proof of your of yung katotohanan ng iyong denial. Ano ba mapapatunayan? Paano mo papapatunayan? Drug test talaga, iniiwasan nyo yan diretso. Pero inaano naman
Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niyo sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ano, kami nga. Tanginan to si Claire, parang tanga to. Hindi ka ba nagpo-post social media? Anong nangyari yung PCO ka pa kung wala kang alam nangyayari sa social media? Buong Pilipinas, tinatawag na Marcos Bangag yan eh. Kaya tinatawag na Marcos Bangag yan kasi kitang-kita na yung mga yung manifestations ng long use of drugs. Kaya nga ang dami ng mga Pilipino na nananawagan eh. Si Vic Rodriguez, si Harry Roque nananawagan drug test diyan, di ba? At para maang-maang ka, wala kang alam na nanghihingi ng drug test diyan sa bossing mong pinagli sa ulap. Ang atin pong mga kababayan Sino na po in Madam particular? Yusek, Napapanood pwede po niyo po? sigurong... Ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Para po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media So- po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yusek. So, isa ka nga sa humihingi. Oo. Sige, tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po So, natin. isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Yes, nga, naman po tanong ako ko nga. humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron. Tanga talaga to eh. Journalist yan si ate. Magtatanong yan. All you need to do is just to answer her query. Trabaho niya yan at trabaho mo na sagutin yun. Ba't kailangan pang may humingi? Ikaw ba humingi? Ikaw humingi? Engot din pala to eh. Abogadong tanga. lang kayong Basihan. Opo, Sino basihan. nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya yata sa social Opo, media. Madam Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si Nagdidemand. si Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman niyang hinihiling niyang Napahiya ka careful. ngayon. Meron nangihingi. Si Rodriguez. Si Roque nangihingi. O ano na ngayon? Anong isasagot? Kala mo kasi matatakot mo si ate. Mas matalino sa iyan. Pinagtatawanan ka na lang dyan sa Malacanang press corps. test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ano ang basihan? Presidente kasi siya. Ganito yan, Claire ha. Presidente kasi siya. Oo, binoto siya ng taong bayan. Therefore, taong bayan na naglagay sa kanya dyan. Kapag may hiningi ang taong bayan sa kanya, ay dapat pinoprovide ng presidente. Tama. Halimbawa, ano ang mga sinusolusyonan ng presidente ng Pilipinas? Ano ang mga pinaprioritize ng isang presidente ng Pilipinas o ng isang presidente in particular? Unang-una sa lahat, pangalagaan yung kanyang bayan. Pangalagaan yung mga kanyang mga mamamayan. Tama? Pangalagaan ang sektor ng kalusugan, sektor ng ganito, sektor ng ganyan. So siya po ay trabahante. We demand an output from the president because public office is a public trust. Nilagay po natin siya dyan. Kaya kailangan po lahat ng gusto natin susundin niya. Yung at least yung mga kayang solusyonan na problema natin, dapat sinusolusyonan ng presidente. Kaya mo nga siya nilagay dyan tama? So we can demand, tama? Pwede tayo mag-demand ng peaceful life. Pwede tayo mag-demand ng drug-free na Pilipinas. Pwede tayo mag-demand ng ng scammer-free na Pilipinas, di ba? I mean, lahat 'yon ay deserve ng mga tao, kaya at ang tao ang Pilipinas at ang pinagsisilbihan ng presidente ay Pilipino. At since Pilipino tayo, dapat nag-a-adhere ang presidente doon sa mga issues na gusto nating niya. Gusto nating harapin niya or sagutin niya. Ano ba yung gusto natin? Malaman, addict ka ba o hindi? Tinan niyo sagot. Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na
magpatunay. O, yun na nga. Ang dami na ngang nilabas na mga, ang dami nang nilabas na mga video. O, ang dami nang nilabas na mga conversation. O, hindi ba? Ang dami nang nilabas na mga kung ano-ano. O, anong ginagawa ni Bongbong? Dinidinay ba ni Bongbong yung mga yon o hindi? Di ba wala siyang dininay kahit isa? Tinanong siya, Sir, adik ka daw? I will not dignify it. Di ba? It's a simple yes or no question. Sir, adik ka ba? No. Tapos. O, pero bakit? Kasi yung sinasabi mo, Claire, yung sinasabi mo na nagdidemanda yun. So kung ako nagdidemanda sa isang ordinaryong tao at inaakusahan ko siya ng bagay, kailangan ko magpakita ng pruweba na totoo yung akusasyon ko kung nagdidemanda ako. But this time, hindi ako nagdidemanda, humihingi ako ng sagot mula sa taong pinagkatiwalaan ko ng boto ko, mula sa taong naglilid sa bayan ko, mula sa taong dapat ay transparent sa lahat ng mga ginagawa niya sa buhay at sa bayang Pilipinas. Dahil presidente, so dapat sumagot siya sa akin. Adik ka ba o hindi? Yes or no? No. O di tapos. Sa pagka sinabing no, o sir, pa-drug test ka nga para talagang malaman kung totoong no o yes talaga. Kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo. Hindi sinisira Pangulo, sira na Pangulo. Sira na Pangulo, wala na, it's beyond repair. Yung ginawa niya kay Pangulong Duterte, that's actually the end of it. That's the nail on Bongbong Marcoses and the whole Marcos clan. That's the nail sa kanilang mga ataol. Wala nang pag-asa mga yan, sirang-sira na sila. Wala na. Pati ikaw, Claire, sirang-sira ka na din. At yan na rin ang huling karir mo na makukuha mo sa buhay mo. After this, wala na, Claire. After this, wala nang Marcos. And even the PDP slate, kahit nga hindi na mga kampanya ang PDP slate, mananalo mga yan kung di lang dadayain Dahil sa galit ng tao, dyan sa pinagtatanggol mong kupal na di umano bangag. Hindi kami nagdidemanda sa korte. Kasi sinasabi mo pang normal na tao, pang ordinaryong tao. Pero ang presidente ay hindi ordinaryong tao, inilagay siya ng taong bayan dyan sa posisyon. Therefore, he's answerable sa taong bayan. If the people say, last mo na yan. Pag lahat ng taong bayan lumabas, pumunta sa Malacanang at pinababa siya, wala siyang magagawa. Bababa siya. It's the people. Ang tao ang talagang may hawak ng kapangyarihan, hindi kayo. Yung kapangyarihan na meron kayo ngayon, galing sa taong bayan yan, maniwala ka. The people, the voters gave you that power. So do not abuse that power. At yung power na yan, balang araw, ibabalik mo ulit yan sa taong bayan. Pag bumaba ka na bilang presidente, wala ka ng kapangyarihan, ibabalik mo ulit sa tao yan. Yung tao ulit ang maglalagay ng tao sa Malacanang na pahihiramin ulit nila ng kapangyarihan. So ang boss mo, kami, and we want that, we ask for that. Anong sinabi ni Noynoy Aquino noon? Kayo ang boss ko. Hindi ba yun ang sinasabi ni Noynoy? Oh. So sinong boss ni Bongbong? Putang ina niyan. Kung hindi kami, sinong boss niya? At walang basihan. Kahit saan po. May basihan. Presidente, tanga talaga tong punyetan to. Presidente, natural hihingin mo. Lasing ka ba? O hindi? Di ba? Magdadrive ka, lasing ka? Magdadrive ka, sabog ka? Pwede ba naman yun? Di ba hindi? Anak ng tinapay talaga tong babae na to. Dinidemand namin kasi nga hindi naman siya ordinary. Tangina, alam mo si Bongbong kung hindi presidente yan, kahit singhutin niya lahat ng buhangin sa Pilipinas. Lahat, kahit magpakamatay yan, wala kaming paki dyan. Maniwala ka, wala kaming paki dyan. Kahit kahit iburol mo ng 3 taon yan, baka walang pumunta dyan sa hinayupak na yan. Walang kwentang tao yan Kaya lang presidente siya ng Pilipinas, kaya may kwenta siya sa amin.
Siya ang nagdidesisyon. At kailangan pag nagdidesisyon ka, malinis ang utak mo, Claire. Di ba? Ikaw ba? Subukan mo kayang pumasok ng lasing. Diyan sa Malacanang. Hindi ba? Tatanggalin ka sa trabaho. Bawal yun eh. Papasok ka sa trabaho ng lasing. Bawal yun. Hindi ba? Subukan mo kaya yung driver ng Victory Liner. Painumin mo ng Red Horse 5. O, papag-drive-in pa ba ng Victory Liner yun? Hindi. Bakit? Kasi delikado. Eh yun nga, lasing lang. Lalo pa kaya yung bangag. Gago din talaga to eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa